Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Sapagat kung paano sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat, maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw, ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayon ding pagbabata namin namang binabata. At ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paano kayo mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, ng tungkol sa mga kapighatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan, nang higit sa aming kaya, anupat kami ay nawalan na ng pag-asa sa buhay. Oo, kami nagkaroon sa aming sarili ng hatol sa kamatayan, upang huwag kami magkatiwala sa amin ding sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay na maguli ng mga patay, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan, at nagliligtas, na siya naming inaasahan, na siya namang magliligtas pa sa amin. Kayo naman na nagsisitulong ng inyong panalangin na patungkol sa amin, upang dahil sa kaloob na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng marami, ay makapagpasalamat ang maraming tao dahil sa amin. Sapagat ang aming pagmamapuri ay ito, ang pagpapatotoo ng aming budhi ayon sa kabanalan at pagtatapat sa Diyos, hindi ayon sa karunungan ng laman, kundi sa biyaya ng Diyos, na kami nag-ugali ng gayon sa sanglibutan at lalong sagana pa nga sa inyo, sapagat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala, at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Gaya naman ang inyong bahagyang pagkilala sa amin, na kami inyong kapurihan, gayon din naman kayo'y sa amin, sa araw ng Panginoong si Jesus. At sa pagkakatiwalang ito ay ninasa kong pumarian muna sa inyo, upang kayo magkaroon ng pangalawang pakinabang, at magdaan sa inyo na patungo sa Macedonia, at muling buhat sa Macedonia ay magbalik sa inyo, at ang tulungan ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. Nang nasahin ko nga ang ganito, ako baga kaya ay nagatubili? O ang mga bagay na ninasa ko ay mga ninasa ko baga ayon sa laman, upang magkaroon sa akin ng oo, oo, at ng hindi, hindi? Ngunit palibhasa ay ang Diyos ay tapat. Ang aming salita sa inyo ay di oo at hindi, sapagat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kanya ay naging oo, sapagat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa kanya ang oo. Kaya nga naman na nasa kanya ang siya nawa sa ikaluluwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Ngayon, siya na nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos, na siya nagtatahak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Datapwat, ang Diyos ang tinatawag kong maging saksi ng aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Korinto,
Hindi sa kami ay may pagkapanginoon sa inyong pananampalataya, kundi kami ay mga tagatulong sa inyong katuwaan, sapagkat sa pananampalataya kayo nang nagsisitatag. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 2. Datapwat, ito'y ipinasya ko sa aking sarili, na hindi na ako muling paririyan sa inyo na may kalumbayan. Sapagkat kung kayo'y palulumbayin ko, sino nga ang sa akin ay magpapakagalak, kundi yaong pinalulumbay ko? At aking isinulat ang bagay ring ito upang pagdating ko ay huwag ako magkaroon ng kalumbayan doon sa mga nararapat kong ikagalak, sa pagkakatiwala sa inyong lahat. Ng aking kagalakan ay kagalakan ninyong lahat. Sapagkat sa malaking kapighatian at hapis ng puso ay sinulatan ko kayo na may maraming luha, hindi upang kayo'y palumbayin, kundi upang inyong makilala ang pag-ibig kong napakasagana sa inyo. Datapwat, kung ang sino man ay nakapagpalumbay, hindi ako ang pinalumbay niya, kundi sa isang paraan ay kayong lahat upang huwag kong higpitan totoo. Sukat na sa gayon ang kaparusahang ito na ipinarusa ng marami, upang pagkus ninyong patawarin siya at aliwin siya. Baka sa anumang paraan ay madaig ang gayon ng kanyang malabis na kalumbayan. Dahil dito'y ipinamamani ko sa inyo na papagtibayin ninyo ang pag-ibig sa Kanya. Sapagkat dahil din sa bagay na ito ay sumulat ako upang aking makilala ang katunayan tungkol sa inyo, kung kayo'y mga matalimahin sa lahat ng mga bagay. Datapwat, ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Nang ako'y dumating nga sa Troas dahil sa Ebanghelyo ni Kristo, at nang mabuksan sa akin ang isang pinto sa Panginoon, ay hindi na ako nagkaroon ng katiwasayan sa aking espiritu, sapagkat hindi ko nasumpungan si Tito na kapatid ko. Datapwat, pagkapagpaalam ko sa kanila, ako'y napasa Macedonia. Datapwat, salamat sa Diyos, na laging pinapagtatagumpay tayo kay Kristo, at sa pamamagitan natin ay ipinahahayag ang samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako, sapagkat sa mga inililigtas at sa mga napapahamak ay masarap tayong samyo ni Kristo sa Diyos. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan sa ikamamatay, at sa iba ay samyong mula sa kabuhayan sa ikabubuhay. At sino ang sapat sa mga bagay na ito? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 3. Pinasisimulan ba nga naming muli na ipagkapuri ang aming sarili? O kami baga ay nangangailangan gaya ng iba ng mga sulat na papuri sa inyo o mula sa inyo? Kayo ay ang aming sulat na nasusulat sa aming mga puso, nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. At ang gayong pagkakatiwala sa Diyos ay taglay namin sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa kami ay sapat sa aming sarili upang isipin ang anuman ay mula sa ganang aming sarili, kundi ang aming kasapatan ay mula sa Diyos, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian,
Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. Paano hindi lalo magkakaroon ng kaluwalhatian ang pangangasiwa ng Espiritu? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ay bagkus pangahigit na sagana sa kaluwalhatian ang pangasiwang ukol sa katwiran. Sapagkat katotohanan ang pinaluwalhati ay hindi pinaluwalhati sa bagay na ito, nang dahil sa kaluwalhatiang sumasagana. Sapagkat kung ang lumilipas ay may kaluwalhatian, ay lalo pang nananatili ay nasa kaluwalhatian. Yamang ang mayroon gayong pag-asa ay ginagamit namin ang buong katapangan ng pananalita at hindi gaya ni Moises na nagtalokbong ng kanyang muka upang ang mga anak ni Israel ay huwag magsisitig sa katapusan niyang lumilipas. Datapwat, ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong ding iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat, hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Ngunit kailanmat magbalik sa Panginoon, ay maaalis ang talukbong. Ngayon ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat, na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 4. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa amin tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina, bagkus tinanggihan namin ang mga kahihayang bagay na nangatatago, na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kung ang aming ebanghelyo ay natataklukbungan pa, ay may talokbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin ipinangangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siya nagningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos, at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nangagigipit kami, gayumay hindi nangaghihinagpis, nangatitilihan, gayumay hindi nangawawalan ng pag-asa, pinag-uusig, gayumay hindi pinababayaan, inilulugmok, gayumay hindi nangasisira, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kami nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Kaya nga ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya, at kaya't kami naman ay nangagsasalita, na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus
ay siya rin bubuhay na maguli sa amin nakalakip ni Jesus. At ihaharap kaming kasama ninyo, sapagat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siya magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat, ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 5. Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay meron kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik na nanganasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit, na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami mga susumpungang hubad, sapagkat tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibig na nangabibigatan. Hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ngayon ang gumawa sa amin ng mga bagay ding ito ay ang Diyos, na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu. Kaya nga kami laging malakas ang loob, at nalalaman namin na, samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin, na malakas ang loob namin, ang sabi ko, at ibig pa nga namin ang mawala sa katawan, at mapasa tahanan na kasama ng Panginoon, kaya't ang amin namang pinagsisikapan, maging sa tahanan man o di man, ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya, sapagat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon, ay aming hinihikayat ang mga tao. Ngunit kami ay nangahahayag sa Diyos, at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagkakapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng dahilan na ikaluluwalhati ninyo dahil sa amin, upang kayo magkaroon ng maisasagot sa mga nagpapaluwalhati sa anyo at hindi sa puso, sapagkat kung kami ay naging mga ulol, ay para sa Diyos, o maging kami ay mahinahon ang pag-iisip, ay para sa inyo, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayo lahat ay nangamatay, at siya ay namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman. Ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo, sa makatuwid bagay, na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo,
nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 6. At yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamanik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol, narito, ngayon ang araw ng kaligtasan, na di nagbibigay ng kadahilanan ikatitisod sa anuman, upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan. Datapwat sa lahat ng mga bagay ay pinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos, sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahan loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng sandata ng katwiran sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at ng kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at ng mabuting ulat, gaya ng mga magdaraya, gayon may mga mapagtapat, waring hindi mga kilala, gayon may mga kilalang mabuti, tulad sa nangaghihingalo, at narito, kami ay nangabubuhay, gaya ng mga pinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa nangalulungkot, gayon may laging nangagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami. Gaya ng walang anumang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng mga bagay. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, o mga taga-Korinto. Ang aming puso ay lumalaki. Hindi kayo nangakasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak, ay mga silaki naman kayo. Huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya? At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging akin bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayo magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 7. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Hindi namin inapi ang sinuman, hindi namin ipinasama ang sinuman, hindi namin dinaya ang sinuman. Hindi ko sinasabi ito upang kayo'y hatulan, sapagkat sinabi ko na ng una, na kayo nasa aming mga puso upang magkasamang mamatay at magkasamang mabuhay. Malaki ang katapangan ko ng pagsasalita sa inyo. Malaki ang aking kapurihan dahil sa inyo.
Ako'y puspos ng kaaliwan, nananagana sa katuwaan sa lahat ng aming kapighatian. Sapagkat nagsidating man kami sa Macedonia, ang amin laman ay hindi nagkaroon ng katiwasayan, kundi sa lahat kami ay pinipighati. Sa labas ay mga pagbabaka, sa loob ay mga katakutan. Gayunman ang Diyos na umaaliw sa mabababang loob, ay kami inaliw sa pamamagitan ng pagdating ni Tito, at hindi lamang sa kanyang pagdating, kundi naman sa kaaliwan nang inialiw sa kanya dahil sa inyo, nang sa amin ay ibalita niya ang inyong pananabik, ang inyong kalumbayan, ang inyong pagmamalasakit dahil sa akin. Ano pat ako'y lubhapang nagalak, sapagkat bagaman ako'y nakapagpalumbay sa inyo sa aking sulat, ay hindi ko dinaramdam. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking natalastas na ang sulat na yaon ay nakapagpalumbay sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa parang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas, na hindi ikalulungkot. Datapwat, ang kalumbayan ayon sa sanglibutan ay kamamatay. Narito nga, ito rin ang inyong ikinalulumbay na mula sa Diyos. Ganong sikat na pag-iingat ang sa inyo'y ginawa. Oot, ganong pagtatanggol ng inyong sarili. Oot, ganong pagkagalit. Oot, ganong katakutan. Oot, ganong pananabik. Oot, ganong pagmamalasakit. Oot, ganong paghihiganti. Sa lahat ay napakita kayong dalisay sa bagay na ito. Kaya nga, bagamat ako'y sumulat sa inyo, ay hindi dahil doon sa gumawa ng kamalian, ni dahil doon sa nagbata ng kamalian, kundi upang maihayag sa inyo ang inyong masikap na pag-iingat sa amin sa harapan ng Diyos. Kaya't kami pawang nangaaliw, at sa aming pagkaaliw ay bagkus pang nagagalak kami dahil sa kagalakan ni Tito, sapagkat ang kanyang espiritu ay inaliw ninyong lahat. Sapagkat kung ako ay nagmapuri ng anuman sa kanya dahil sa inyo, ay hindi ako nahiya. Datapwat, kung paanong sinabi namin ang lahat ng mga bagay sa inyo sa katotohanan, ay gayon din naman ang amin pagmamapuri na ginawa ko sa harap ni Tito ay nasumpungang totoo, at ang kanyang pag-ibig ay lubhapang nananagana sa inyo. Samantalang naalaala niya ang pagtalima ninyong lahat, kung paano siya'y tinanggap ninyo na may takot at panginginig. Ako'y nagagalak na sa lahat ng mga bagay ay meron akong lubos na pagtitiwala sa inyo. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 8. Bukod dito, mga kapatid, ay pinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatuto ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban, na lubhang ipinamamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat, yamang kayo'y nagsisigana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya, at pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyayang ito. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo,
na bagaman siya ay mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. At sa ganito'y ibinibigay ko ang aking pasya, sapagkat ito'y nararapat sa inyo na nauna nang nagpasimula na may 1 taon na, hindi lamang sa paggawa, kundi naman sa pagnanais. Datapwat, ngayon tapusin din naman ninyo ang paggawa, upang kung paano nagkaroon ng sikap ng pagnanais, ay gayon din naman magkaroon ng pagkatapos ayon sa inyong kaya. Sapagkat kung may sikap, ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. Sapagkat hindi ko sinasabi ito upang ang mga iba ay magaanan at kayo'y mabigatan, kundi ayon sa pagkakapantay-pantay. Ang inyong kasaganaan ay naging abuloy sa panahong ito sa kanilang kakulangan, upang ang kanilang kasaganaan naman ay maging abuloy sa inyong kailangan, upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay. Gaya ng nasusulat, ang nagtipon ng marami ay hindi naglabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi kinulang. Datapwat, salamat sa Diyos na naglalagay sa puso ni Tito niyang masikap na pag-iingat sa inyo, sapagkat tunay na tinanggap niya ang aming pamanhik. Ngunit palibhasay lubas siyang masikap ay napariyan sa inyo sa kanyang sariling kalooban. At sinugo namin kasama niya ang kapatid na ang kanyang kapurihan sa Ebanghelyo ay sa lahat ng mga iglesia. At hindi lamang gayon, kundi siya naman ang inihalal sa mga iglesia na maglakbay na kasama namin tungkol sa biyayang ito, na pinangangasiwaan namin sa ikaluluwalhati ng Panginoon, at upang ipamalas ang aming sikap na inilagan ito, na sino may huwag kaming sisihin tungkol sa buloy na ito na aming pinangangasiwaan, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao, at aming sinugong kasama nila ang aming kapatid, na aming nasubok na madalas na masikap sa maraming bagay. Datapwat, ngayon ay lalo nang masikap, dahil sa malaking pagkakatiwala niya sa inyo. Kung may magsiyasat tungkol kay Tito, siya'y aking kasama at kamanggagawa sa pagpapagal sa inyo o sa aming mga kapatid. Sila'y mga sugo ng mga iglesia at kaluwalhatian ni Kristo. Inyong ang ipakita sa kanila sa harapan ng mga iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig at ng aming pagmamapuri dahil sa inyo. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 9. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa, sapagkat nakikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Datapwat, sinugo ko ang mga kapatid upang ang aming pagmamapuri dahil sa inyo ay huwag mawala ng kabuluhan sa bagay na ito, na ayon sa aking sinabi, kayo'y mga kapaghanda, baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo marat ng hindi nangahahanda, kami, upang huwag sabihin kayo, ay mga pahiya sa pagkakatiwalang ito. Iniisip ko ngang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Datapwat, sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyana, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo, upang kayo, na mayroon laging buong kaya sa lahat, ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha,
ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng inyong katwiran. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahan loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Palibhasa ay sa pagsubok sa inyo sa pamamagitan ng ministeryong ito ay niluluwalhati nila ang Diyos dahil sa pagtalima ng inyong pagkilala sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa kagandahan loob ng inyong ambag sa kanila at sa lahat. Samantalang sila rin naman, sa panalangin patungkol sa inyo, ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na di masayod. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 10. Ako nga si Pablo ay namamanhik sa inyo alang-alang sa kaamuang loob at kapakumbabaan ni Kristo. Ako na sa harapan ninyo ay mapagpakumbaba sa gitna ninyo. Ngunit ako'y lubhang malakas ang loob kung wala sa harapan ninyo. Oo, ako'y namamanhik sa inyo upang kung ako'y mahaharap ay wag akong magpakita ng katapangang may pagkakatiwala na ipinasya kong ipagmamatapang laban sa ilang nag-iisip sa amin. Nawaring kami ay nagsisilakad ng ayon sa laman. Sapagkat bagaman kami ay nagsisilakad sa laman, ay hindi kami nangakikipagbakang ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo at nangahahanda upang maghiganti sa lahat ng pagsuway. Kung maganap na ang inyong pagtalima, minamasdan ninyo ang mga bagay na nahaharap sa inyong mukha. Kung ang sino man ay mayroong pagkakatiwala sa kanyang sarili na siya'y kay Kristo, ay muling dili-dilihin ito sa kanyang sarili na kung paano siya'y kay Kristo, kami naman ay gayon din. Sapagkat bagaman ako ay magmapuri ng marami tungkol sa aming kapamahalan na ibinigay ng Panginoon sa ikapagtitibay sa inyo at hindi sa ikagigiba ninyo, ay hindi ako mapapahiya. Upang wag akong wari, ibig ko kayong pangilabutin sa takot sa aking mga sulat, sapagkat sinasabi nila ang kanyang mga sulat ay malaman at mabisa, datapwat ang anyo ng kanyang katawan ay mahina, at ang kanyang pananalita ay walang kabuluhan. Bayaang isipin ng isang gayon ito na kung ano kami sa pananalita sa mga sulat pagka kami ay wala sa harapan, ay gayon din kami naman sa gawa pagka kami ay nahaharap, sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Datapwat, hindi naman ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat, kundi ayon sa sukat ng hangganan sa amin ay ipinamamahagi ng Diyos, na gaya ng sukat upang umabot hanggang sa inyo, sapagkat hindi kami nagsisilagpas ng higit, nawaring hindi namin kayo aabutin, sapagkat hanggang sa inyo naman ay nagsirating kami sa Ebanghelyo ni Kristo, na hindi namin ipinagmamapuri ang labis sa aming sukat, sa makatuwid bagay ang mga gawa ng mga ibang tao, kundi yamang may pag-asa na ayon sa paglago ng inyong pananampalataya, kami pupurihin sa inyo ayon sa aming hangganan sa lalong kasaganaan, upang ipangaral ang Ebanghelyo sa mga dako pa roon ng lupain ninyo, at huwag kaming mapuri sa hangganan ng iba tungkol sa mga bagay na nangahahanda na sa amin. Datapwat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon, sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili,
kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 11. Kahimanawari, mapagtisan ninyo ako sa kaunting kamangmangan, ngunit tunay na ako'y inyong pinagtitiisan, sapagat ako'y naninibugho tungkol sa inyong mga panibughong ukol sa Diyos, sapagat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa isang dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis sa mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sapagkat kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo, sapagat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubhang mga dakilang apostol. Datapwat, bagaman ako ay magaspang sa pananalita, gayumay hindi ako sa kaalaman. Hindi, kundi sa lahat ng paraan ay ipinahayag namin ito sa inyo. Ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa sa aking sarili, upang kayo mga taas dahil sa ipinangangaral ko sa inyo na walang bayad ang ebanghelyo ng Diyos. Aking sinamsaman ang ibang mga iglesia sa pagtanggap ko ng mga upa sa kanila upang ipangasiwa ko sa inyo. At pagka ako'y kaharap ninyo at ako'y nagkukulang ng ikabubuhay, ako'y hindi naging pasan sa kanino man, sapagat mga kapatid, nang sila'y manggaling sa Macedonia ay tumakip ng aming pangangailangan, at sa lahat ng mga bagay ay pinag-ingatan kong huwag maging pasanin ninyo, at mag-iingat nga ako kung paano nasa akin ang katotohanan ni Kristo. Sino man ay hindi makapagpipigil sa akin sa pagmamapuring ito sa mga dako ng Akaya. Bakit? Sapagat hindi ko ba kayo iniibig? Nalalaman ng Diyos. Datapwat, ang aking ginagawa ay siya kong gagawin, upang maputol ko ang kadahilanan sa mga nagnanasa ng kadiliman, upang sa anuman ipinagmamapuri nila ay mga sumpungan sila ng gaya namin, sapagat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka, sapagat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanya mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Muling sinasabi ko, huwag isipin ng sino man na ako'y mangmang. Ngunit kung gayon may tanggapin ninyo akong gaya ng isang mangmang, upang ako man ay makapagmapuri ng kaunti. Ang ipinangungusap ko ay hindi ko ipinangungusap ayon sa Panginoon, kundi gaya ng sa kamangmangan, sa pagkakatiwalang ito sa pagmamapuri. Yamang maraming nagmamapuri ayon sa laman, ako na may nagmamapuri, sapagat pinagtitiisan ninyo na may kasayahan ang mga mangmang. Palibhasa'y marurunong kayo, sapagat inyong pinagtitiisan ang sinuman, kung kayo'y inaalipin, kung kayo'y sinasakmal, kung kayo'y binibihag, kung siya'y nagpapalalo, kung kayo'y sinasampal sa mukha. Sinasalita ko ang tungkol sa kapulaan. Nawari ay naging mahina kami. Ngunit kung ang sinuman ay matapang sa anuman, nangungusap ako sa kamangmangan, ako'y matapang din naman. Sila bagay mga Hebreo? Ako man. Sila bagay mga Israelita? Ako man. Sila bagay binhi ni Abraham? Ako man. Sila bagay mga ministro ni Kristo? Ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait, lalo pa ako. Sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit.
Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tiga-4 na palo, kulang ng isa. May 3 ako'y hinampas na mga panghampas. Minsan ako'y binato, may 3 ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa mga kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghihina at ako'y hindi nanghina? Sino ang nagpapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangan ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Ang Diyos at ang Ama ng Panginoong Hesus, na mapalad magpakailan paman, ang nakakaalam na ako'y hindi nagsisinungaling. Sa Damasco ay binantayan ng gobernador na sakop ng Haring Aretas ang bayan ng mga taga-Damasco upang ako'y hulihin. At sa isang dungawan ay napahugos ako sa kuta sa isang balaong at ako'y nakatanan sa kanilang mga kamay. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 12. Kinakailangan ako'y magpuri, bagaman ito'y hindi nararapat. Ngunit akin sasaysayin ang mga pangitain ko at mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko, o maging sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam, na kung paano siya inagaw sa paraiso at makarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Tungkol sa taong yaon, ako'y magmamapuri. Ngunit tungkol sa aking sarili ay hindi ako magmamapuri, maliban na sa aking mga kahinaan. Sapagkat kung ibigin kong ako'y magmapuri, ay hindi ako magiging mangmang, sapagkat sasalitain ko ang katotohanan. Ngunit nagpipigil ako, baka ang sino man ay magkakalang ako'y mataas sa nakikita niya sa akin o naririnig sa akin, at nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang titig sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y may 3 akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus ako nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol, bagaman ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Sapagkat ano nga ang inyong ikinahuli sa ibang mga iglesia, kundi ang ako'y hindi naging pasanin ninyo?
ipatawad ninyo sa akin ang kamaliang ito. Narito, ito ang ikatlo na ako'y handang pumaryan sa inyo, at ako'y hindi magiging pasanin ninyo, sapagkat hindi ko hinahanap ang inyo, kundi kayo, sapagkat hindi nararapat ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang mga anak. At ako'y gugugol ng may malaking kagalakan, at ako'y gugugol dahil sa inyong mga kaluluwa. Kung kayo iniibig ko ng lalong higit, ako bagay iniibig ng kaunti? Datapwat magkagayon man, ako'y hindi naging pasan sa inyo, kundi dahil sa pagkatuso ko, kayo'y hinuli ko sa daya. Kayo bagay aking dinaya sa pamamagitan ng sinuman sa mga sinugo sa inyo? Pinamanhikan ko si Tito at sinugo kong kasama niya ang kapatid. Kayo bagay dinaya ni Tito? Hindi ba kami ay nagsilakad sa isang espiritu? Hindi ba kami ay nagsisunod sa gayon ding mga hakbang? Inisip ninyo na sa buong panahong ito'y kami ay nangagdadahilan sa inyo. Sa paningin ng Diyos ay nangagsasalita kami sa pangalan ni Kristo. Datapwat ang lahat ng mga bagay, mga minamahal, ay sa inyong mga ikatitibay. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo'y masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo, baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirampuri, mga paghatid dumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Baka pagka ako'y dumating na muli, ay ako'y pababain ng Diyos ko sa harapan ninyo, at ako'y malumbay dahil sa marami sa nangagkasalang una, at hindi nangagsisi sa karumihan at sa pakikiapid at sa kalibugan na ginawa nila. Ikalawang mga taga-Korinto, Kabanata 13. Ito ang ikatlo na ako'y paririyan sa inyo. Sa bibig ng dalawang saksi o ng tatlo ay papagtibayin ang bawat salita. Sinabi ko na ng una, at muling aking ipinagpapauna, gaya ng ako'y naharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala ng una, at sa mga iba pa, na kung ako'y pumaryang muli ay hindi ko na patatawarin. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin, na siya sa inyo'y hindi mahina, kundi sa inyo'y makapangyarihan, sapagkat siya ipinako sa krus dahil sa kahinaan, gayon may nabubuhay siya dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat kami naman ay sa kanya'y mahihina, ngunit kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ngunit inaasahan ko na inyong mga kikilala na kami ay hindi itinakwil. Ngayon idinadalangin namin sa Diyos na kayo'y huwag magsigawa ng masama, hindi upang kami mga kitang subok, kundi upang gawin ninyo ang may karangalan, kahit kami maging gaya ng itinakwil, sapagkat kami walang anumang magagawang laban sa katotohanan, kundi ayon sa katotohanan, sapagkat kami natutuwa kung kami mahihina at kayo'y malalakas. At ito naman ang idinadalangin namin, sa makatwid bagay ang inyong pagkasakdal. Dahil dito'y sinusulat ko ang mga bagay na ito samantalang ako'y wala sa harapan, upang kung nasa harapan ay huwag akong gumamit ng kabagsikan, ayon sa kapamahalang ibinibigay sa akin ng Panginoon sa ikatitibay, at hindi sa ikagigiba. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na, mga pakasakdal kayo, mga aliw kayo, mga kaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Mga batian ng isa't isa sa inyo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga banal.
Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat.